nagplano ng Yes, pag-aaresto. Kaya siya kasama si Arbil. Security Advisor and Anyo kasama Yes. si Secretary of National Defense Teodoro Chodoro. kasama, Secretary Rimulya kasama. Pag mismong cabinet member ang nagsasabi, paano sinungalingan yun? So, kung kasama ang presidente, at kahit na nga hindi niya sinabi na kasama, hindi pa pwedeng hindi alam ng presidente. Siyempre, palaging alam niya yun. Otherwise, presidente, hindi mo malalaman yun. Kaya, of course, hindi mo muna ma-iimbestiga ang presidente dahil immune siya. Pero you can file impeachment. Di ba sinabi ko dun sa kanyang kapatid? Kung talagang totoo, yung mga layunin mo dyan sa pag-lunsad ng Senate investigation. Dahil hindi naman kailangan ng Senate investigation. Alam na natin yung nangyari. Pag-ain ka mismo ng demanda. Yung ginawa naman niya, hindi naman siya nagdemanda yung findings niya sa Senado, yun ang isinumiti niya sa ombudsman. At yun ang naging batayan naman ng pag-order ng ombudsman na sagutin ang mga respondent officials. Alam mo, Franco, hindi ko naman maintindihan kung bakit naman yung mga biktima, yung mga abogado na nandun sa Villanueva Air Base, ay hanggang ngayon hindi sila naghahain ng kaso. Yung isa sa kanila, pinusasan pa. Yung isa naman, inablot yung kanyang barong. Nagtulak siya doon. Hindi ba? Yun dapat ang unang magdemanda kasi talaga yun ang lantaran, kitang-kita, paglabag sa kanilang karapatan. Ba't hindi sila nagpapile? Mag-file kayo kasi. Hindi naman kailangan na, kasi sasabihin, hindi, nasa hig yung isa. Yun ako nasa hig. Pwede naman siya gumawa ng short statement, padala rito at file. Ganon din yung isang abogado. Hindi rin nagpapile. Hindi ko maintindihan talaga kung ba't di na nagpapile. Itong mga ito. Kaya yung findings ng kapatid ng presidente, ibinigay niya na sa ombudsman. Buti pa ombudsman, kumilos kagad para pasagutin kung bakit. Pero alam mo, yung rekomendasyon na yun, pag inimbestigahan nyo at magkaroon ng resolution, administrative liability lang yun. Yung crimen, kailangan pa ng preliminary investigation nyo. Matagal pang proseso yun. Pero, kung tatanungin mo ako, kung tama ang sinasabi ni BP Inday Sara, ay tama. Talagang, ang mananagot talaga dyan. Ultimately, ay ang presidente ng bansa. Correct ka dyan, attorney. At samantala, attorney, bago sa ibang issue ay balikan lang natin ang isyong ito na nabanggit ninyo sa programa kahapon. Gumanti ng patotsada nooy Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa report ni Verhil Parba. Marami ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Aming pangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil saad ng COMELEC, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng patiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito ay ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mangako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas.
Dahil dito, bumuelta ang isa sa gabinete ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law. Ang purpose nun, pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kung baga, yung pagbili ng bigas nung panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang 15 piso yan, 14 na piso ang isang kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Dagdag pa ni Panelo, lalo rang bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. Disinformation mismo nanggagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. Oy, Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. admin. Binigyang din ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin kang kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Aling Clara, buti pa, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga maraming pang dahilan na nakapagpagsak ng rating ng POSCO. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Vergil Parba, SMNI News. Yan po, attorney, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Maliwanag ba yung sinabi natin?